Siya yun. Ako na. Tito. Hen. Ang pera ngayon. Sa halagang 80 piso bawat isa, ibibigay ko kina mama at papa. Ang natirang pera, maaari ko na bang ipampagamot sa ospital? Pero kailangan ng pirma ng magulang para sa operasyon. Kapag nalaman nilang buntis ako, siguradong papatayin nila ako. Hayop ka talaga. Nagkukunwari ka pa sa akin. Sasabihin ko sa'yo, may malaking order ang tindahan ngayon. Bagamat sinagip niya ako noong araw, ang batang ito, may pananagutan din siya, di ba? Tito, talagang maraming salamat sa iyo ngayon. Ito nga pala, may isang bagay ako na nais kong tulungan mo ako. Sumakay ka, usap tayo. Ilang taon ka na? 19. Matanda ka na. Ang nangyari noong gabing iyon. Ako, Tito. Buntis ako. Magpresyo ka. Ayaw ko ng pera. Ang gusto ko lang, tulungan mo akong pumirma. Anong pirma? Para sa pagpapalaglag, kailangan ng pirma ng kapamilya. Hindi ko maaaring malaman ng pamilya ko ang bagay na ito. Pangako, kapag pumirma ka na, sa hinaharap, hindi na ako lilitaw sa harap mo. Hindi kita maaapektuhan. Pagpapalaglag? Ha? Gusto Nasyo? mong tanggalin ito? Pfmat. Pema. Wala akong Hindi ko kakayahan ito maasikaso. Kaysa naman ipanganak ito sa mundong ito at magdusa kasama ko. Mas mabuti pang Sigurado ka bang buntis ka? Nagpa-check up ka na ba sa ospital? bumili ako ng Pregnancy Test National. Nag-test ako. 2 guhit. Ay, ang sasakyan ko. Nandyan pa ang tricycle ko. Hoy, dito. Saan mo ba ako dadalhin? Ospital. Hen, kumusta? Boss Lou, maligayang bati po. Magiging ama na po kayo. National. Anong nangyari? Tara na. Ipanatag mo muna ito. Patungkol din sa pamilya Lou. Siya? Tito, hindi ba dito gagawin ang operasyon? Ganun ba ka gusto mong tanggalin to? National. Hindi ko naman po kinamumuhian ng sanggol. Ang akin lang. Wala akong kakayahang buhayin ito. Kung gusto mong ipanganak mo. Akin ang bata. Ako ang bahala. Gusto mong alagaan ng sanggol? National. Ito ang aking supplementary card. Walang limitasyon. Pwede mong gamitin ng basta-basta. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Masyadong mahalaga ito. National. Salamat sa pagpapahalaga. Ang bagay na ito, pag-iisipan ko ng mabuti. Hawakan mo ito. Hindi mahal national para sa kaligtasan. Teka national. Bigyan mo ako ng pera. National. Sige, pwede na yan. Kapag nalaman kong may tinatago ka pang iba. Ma, anak mo ko, hindi magnanakaw. Tigilan mo ang mga salita. May kalahating kargada pang paninda sa labas. Ibalik mo na yan. Ma, pagod na ko. Gusto kong uminom at magpahinga sandali. Anong iinom-inom? Ma, anong ginagawa mo?
Hayop ka talagang anak. Kapag may ipapagawa ako sa'yo, laging may dahilan ka. Nagpapakita ka ba ngayon? Tamat ka. Ma, may konsensya ka ba, Natik? Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Anak mo ko, hindi hayop. Minsan, humihinga rin ng hayop. Bakit pwedeng mag-aral sa kolehiyo ang kapatid kong lalaki? Ako, kailangan kong huminto sa pag-aaral para magtrabaho lang dito sa bahay? Aray! Hayop ka! Ikukumpara mo pa sa kapatid mo? Ang kapatid mong lalaki, magbibigay sa akin ng tagapagmana at siya ang aalaga sa aking pagtanda ko. Ikaw, kaya mo ba? Peral na pabigat. To. Bakit hindi pwedeng ang babae? Sumasagot ka pa. Ako. Papatayin kita. Tama na. Huwag mo nang saktan. Ruarwa, huwag ka nang mag-away. Mag-sorry ka na agad sa nanay mo. Pa, Tama ang sinabi ng nanay mo. Ang anak na babaeng napangasawa ay parang tubig na nabuhos na. siya. Kung ganun, hanapin nyo na lang ang anak nyong lalaki nasyonal. Aalis na ko. Ang kapal ng mukha mo. Itong hayop na to. Gusto mo ba akong patayin? Ngayong araw na to, Nationa, talagang papatayin kita. Ruarwa, PFNA ikaw. PFMA. Umalis ka na para na kitang walang anak. Bationa. Vational. Hayop ka talaga. Pabigat. Walang kumakagat sa'yo. Puta. Puta! Akala mo kung sino ka? Tito, ayos ka lang ba? Tumigil. Tito, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, nangako ka sa akin kanina na iingatan mo ang sanggol. Bakit ka tumakbo sa gitna ng kalsada? Pasensya na. Uuwi na tayo. Ang tindi ng palo sa'yo. Anong kasalanan mo ba? Tibayan mo. Kailangan mo ba ng tulong? Wag na, okay lang. Ako. Talagang okay lang ako. National. PFM. Gutom na ako. Luluto ako. Huwag na, okay lang. Hindi ako gutom. Tikman mo ang luto ko. Lugaw na matamis. Fna. Ang sarap. Tito, hindi ko inakalang magaling ka palang magluto. Talaga ba? Ah. Unang beses ko lang magluto. Ma. Huwag mo nang inumin. Asin ang nailagay ko imbes na asukal. Okay lang, Nasyonal. PFMA. Gusto ko. Ang ibig kong sabihin, gusto ko ang lugaw na ito. Ah, Salamat, Tito. National. Ang bait mo sa akin. balik tayo sa usapan. Binugbog ka nila dahil sa sanggol? Hindi, Fuck. PF. Huwag kang mag-akala. Ang mga magulang ko, pinatira ako sa bahay para magtrabaho at kumita para sa kapatid kong lalaki, sa pag-aaral niya, sa pagbili ng bahay, at sa pag-aasawa. Sa paningin nila, mas mababa pa ako sa hayop. Fma. Kung ayaw mong ngumiti, huwag mong pilitin. Okay lang, nandito naman ako. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sila ang may kasalanan. May mga taong hindi karapat-dapat maging magulang. Fa. Kung hindi ka nila pinapahalagahan, ako naman. PFM. PFN. Huwag kang mag-akala. Ang ibig kong sabihin, dadalhin mo ang anak ko. Responsibilidad ko yon. Kung gusto mo,
Dito ka na lang tumira. PFM. Huwag kang mag-akala. Hindi ako ganoong klaseng tao. Wala akong gagawin sa'yo. PFM. PFMA, Tito. Salamat. Sa pagtanggap mo sa akin, sapat na yon. Tiwalang-tiwala ako sa'yo. PF. Pagkapanganak ko sa sanggol, aalis na ako ng mag-isa. Hindi kita gagambalain. PFMA. Bahala ka. May trabaho pa ako. Aakyat na muna ako. Tito, hayaan mo na yan. Ako na ang bahala. Huwag na. Parang pakiramdam ko. Parang galit si Tito. Maling akala ba? Teka. Pa, hello? Ruo, tigilan mo na yan. Ano bang awayan ng mag-ina na di natatapos? Umuwi ka na. Mag-sorry ka ng maayos sa nanay mo. Ay, sus Mariosep, yang batang yan. Namatay ka na ba sa labas? Naglayas ka pa. Sino bang tinatakot mo? Sasabihin ko sa'yo, kahit mamatay ka, wala akong pakialam. Nabingi ka ba? Kausap kita. Di mo ba naririnig? Kung kaya mo, wag ka nang umuwi. Mamatay ka na lang. Walang maglilibing sa'yo. Pa, okay lang ako. Tama. Makakatagpo ako ng trabaho. Hindi muna ako uuwi. Trabaho pa ang inaasam mo? Ganyan lang ang pinag-aralan mo? Trabaho pa? Ha? Wag kang magpakahiya sa labas at gumawa ng mga kahiyahiyang bagay? Ma, sa paningin mo ba, ang kaya ko lang gawin ay mga di-decenteng trabaho? Di ba gusto mo na mamatay ako sa labas? Isipin mo na lang na patay na ako. Ikaw. Tito, tapos ka na? Malamig. Tulog ka na sa kwarto. Ha? Ako na, lalakad na lang ako. Huwag kang gagalaw. Matulog ka na. Huwag kang matakot. Hindi ako aalis. Tito, ang bait mo. Teka. Pupunta na ako sa opisina. Yung sira-sirang cellphone mo, itinapon ko na. Sasabihin ko pa sana, kung maaayos pa. Diyos ko, pinakabago. Magkano kaya to? Hello? Nagustuhan mo ba? Tito, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Panagot ko yan sa'yo. Yung datos sa lumang phone, nailipat na. Kung di mo gusto, itapon mo. Hindi ko itatapon. Salamat, Tito. May ipapadala akong mag-aalaga sa'yo. Kumain ka ng maayos? Napakabait sa akin ni Tito. Paano ko kaya ito mababayaran? Salamat sa biyaya. Nagbunga na rin ang paghihintay ko. Magandang umaga, Nay. Hindi po ako. Nagkakamali po kayo. Nakikitira lang po ako dito. Ako po siguro Oroo. At Ro. Ang ganda ng pangalan mo. Ay, hindi ako nagkakamali. Sa mahabang panahon, ikaw ang unang babae na pumasok sa bahay na ito. Ikaw na ang Nay.
Hindi po. Itinago ka sa gintong kulungan. Kwento ng isang ginang na itinago. Ay nako, ang romantiko talaga ng aming young master. Hindi talaga ako. Ate Wang, ikaw ba ay? Napakarami bang binabasa mong domineering CEO novels? Madam, kain na po. Ruo-ruo lang po. Nako, ang hina ng memorya ko. Raw. Madam Raw. Tingnan natin kung gusto mo ang lasa. Handa na po ako ng tanghalian. May girlfriend pala si Uncle at sikat na artista pa. Tama nga naman, napakagaling niya. Bagay na bagay sila ni Su Qingxue. Pero kung magpapakasal sila, ano na ang mangyayari sa baby? Hindi pwede. Kailangan kong malaman ang totoo. Yun na. Enora. Uncle, nakauwi ka na. Susuot na ako ng sapatos. Sa susunod, huwag kang lalakad ng nakapaa sa sahig. Madaling magkasakit ang babae. At buntis ka pa naman. Inonal. Uncle, may itatanong ako sa iyo. Anong problema? Sa hinaharap, magiging mabuti ka ba sa baby natin? Ama naman, sino ang hindi magmamahal sa sariling anak? Kung pagkatapos mong pakasalan si Miss Su, kung magkakaroon kayo ng sarili ninyong anak, pwede ba? Ako na lang ang mag-alaga sa baby ko? Anong Miss Su? Yung si Su Qingxue, hindi ba kayo? Nun, Naku, si Su Qingxue. Huwag kang maniniwala sa mga kalat-kalat na chismis sa internet. Wala kaming anumang relasyon. ha? Wala? Puro publicity stunt lang yon sa showbiz. Puro chismis lang. At saka, uulitin ko ha. Hindi ako magpapakasal kanino man. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Young master, madam, kain na. Ate Wang, hindi talaga ako. Tara na, kumain na tayo. Bakit hindi nagpaliwanag si Uncle? Ganyan ang ugali niya, madaling magkamali ng akala ang mga tao. National. Kumain ka ng marami. Ang payat mo masyado. National. National. Hindi ako malapit kay Su Qingxue. Huwag kayong magkalat ng maling balita. Diyos ko, si Lucie mismo ang nagpabulaan. Pero bagay na bagay sila Baka bakla siya. Anong problema? Yonal. Anong problema? Wala, kain na tayo. Mm. Uncle, nag-aalaga ka ba ng baboy? Ang payat mo masyado. Hindi pa halata ngayon. Tiyak si Ate Qingxue. Ang tumanggi sa sexual favor kay Lucie. Kaya ganito siya katindi sa kanya. Ang yabang naman. Pera-pera lang naman yan. Hindi naman kailangan ni ate yan. Grabe naman ang mga to. Hindi gagawa ng ganyan si Uncle. Hindi ganoong klaseng tao si Lucie. Grabe. Akala ko ba mabait si Lucie? 12,917. Kabit, 48 loser gallon ako. shadow. Loser ako ha? Isang Pinagtatanggol pirasong mo si toasted bread. Lucie. 26. Grabe. Loser ako Hindi, ha? kabit. Isang Loser pirasong ako. toasted Kabit. bread. Grabe. Baka ikaw ang kabit. Hindi. Bakit ka ganyan? Boss Lu, may meeting ang kumpanya ng alas 11 at alas 3 ng hapon. Lucie? Lolo Lu. Naku. Anong nangyari? Mga fans ni Su Qingxue, isinumbong ka sa sexual harassment. Ang opinyon ng publiko ngayon ay puro laban sa'yo. Boss Lu, gusto mo bang ipatanggal ang trending topic? Walang katotohanan. Huwag mo nang pansinin. Ikaw,
Ang tibay ng loob mo talaga. Parang monghe kang walang pakialam. Kawawa naman yung diehard fan mo. Pinagmumura ng todo-todo. Diretso sa trending topic. Die Hard fan? Anong Die Hard fan? Yung isa, yung tawag ay, ang buhay ay parang panaginip. Sabi mabait at maalaga ka raw. Gwapo at mabuti ang ugali. Mayaman at may karisma. Fusheng Ruomeng. Ruo. Shen Yang, itala mo lahat ng mga nagmura kay Fusheng Ruomeng. Isulat mo lahat. Idemanda sila sa libel. Ano? Idedemanda mo sila? May problema ba? Daang tao yun. Kung idedemanda mo sila, parang binigyan mo siya ng daang bashers. Pagkatapos, gagawin nila ang lahat para siraan siya. Edi pumili ka ng ilang halimbawa. Idemanda hanggang mawalan sila ng pera. Shen Yan, gawin mo ang sinabi ko. Maglabas ng legal notice. Maghain ng demanda agad. Opo. Nababaliw na. Nababaliw na. Mukhang pareho kayong baliw. Ang bata sa amin, ako ang mag-iingat sa kanya. Anong bata? Siguro. Dapat mong tawaging ate. Hoy! Boss Lou! Saan ka pupunta? May schedule ka pa. Ate. Kakaiba. To, kakaiba. Si Lucien na laging single, may babae na pala. Mukhang kailangan ko ring magsikap. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba itong Fusheng Ruomeng? Saan ba galing to? Hintay. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba itong Fusheng Ruomeng? Saan ba galing to? Hindi rin namin alam. Akala ko nakahanda na ang press release. Hintayin lang na uminit ang usapan. Kapag nailabas na ang mga litrato, ikaw at si Lucie ay magkakaugnay na. Sa industriya, tataas ang posisyon mo ng husto. Sino ba ang mag-aakala na may biglang sumulpot na Fusheng Ruomeng? Eh di, imbestigahan nyo. Gusto kong malaman kung ano ba ang background niya. Ngayon pa siya sumulpot para agawin ang trending topic ko. Hindi ko siya palalampasin. Hello? Xiao, Ruorwa, nasan ka? nakita mo na ba yung mga balita online? Sino ba talaga ang inaway mo? Bakit ka naging trending? Magtago ka na agad. Yung mga bashers, nasa restaurant na ninyo para habulin ka? Ano? Nagkagulo na sila sa bahay namin? Dito to. Siraan natin to, mga salbahe. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin? Dahil pinalaki mo ang isang mabuting anak. Halika tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Ang pamilyang ito, nagpalaki ng isang pokpok. Espesyalista sa pangaakit ng ibang lalaki. Kabit ang anak mo. Hindi ka ba nahihiya? Mga sinungaling kayo. Si Ruorwa. Ay mabait at masunurin. Paano siya gagawa ng ganun? Mabait kung ano? Bastos talaga yan tingin ko. Pat yung lalaki ng aming Diyosa ay inaagaw pa. Walang hiya. Mga magulang kayo ng pukpok. Mga malalaking pukpok kayo. Totoo ba lahat ng sinasabi ninyo? Siyempre, Itong walang kwentang batang to, wala palang hiya. Huwag kang magkunwari. Anong klaseng tao ang anak mo? Hindi mo ba alam bilang nanay? Itong tindahan ninyo, boycott namin yan magpakailanman. Dahil kabit ang anak mo. Hindi na kami kakain dito. Hindi. Hindi nakakain. hindi nakakain. Wala na siyang kinalaman sa amin. Kung ginawa na niya ang ganitong bagay, pag uwi ko, puputulin ko na ang relasyon namin. Siya ay hindi na anak ko. Anong sinasabi mo? Pinaghirapan naming palakihin siya. Wala nang ibang ginawa kundi magbigay ng kahihiyan. Ano pa bang maibibigay niya sa amin? Ang ganitong klaseng anak, anong silbi niya? Ma? Hen. Ruwa. Ruorwa. Tito, may gagawin ako. Uwi muna ako. Naku. Sagutin mo ang tawag. Ruwa. Tingnan ninyo. Siya ba yan? Guruoruo, ikaw si Fusheng Ruomeng. Di ba? Bakit mo binabash si Su Qingxue? Hater ka ba ni Su Qingxue? Bakit mo siya ginaganon? Kabit ka. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ako kabit. Tingnan ninyo ang suot niya sa kamay. South Sea Buddhist beads. Iisa lang yan sa buong mundo. Isang hiyas. Bilyon ang halaga. Hindi ba kay Lucie yan? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin aminin na kabit ka. Hindi ako. Saan mo nakuha yan? Baka naman ninakaw mo? Wala. Ito ay... Hindi ko pwedeng idamay si Tito.
Ikaw at si Lucie, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ano bang pakialam mo? Sabi ko na nga, Hindi ako kabit. alam ba ninyo? Na krimen ang magpakalat ng maling balita? Ang ginawa ng mga fans, ang idolo, ang mananagot. Hindi ba kayo natatakot na madamay si Su Qingxue? Nakakaloko talaga. Ano bang ibig sabihin yan? Huwag kayong matakot sa kanya. Huwag ninyong kalimutan, nandito tayo para saan? Tama. Nandito tayo para ipagtanggol si Qingxue? Ang babae talaga, puro arte. Suntukin natin siya. Suntukin ang kabit. Suntukin mo siya. Suntok. Para sa pagiging kabit mo. Hindi ako. Wala akong ginawa. Nang akit ka ng lalaki ng aming Diyosa. Binigay sa akin ni Tito yan. Patayin natin siya. Wag! Talagang dapat siyang bugbugin. Nagpapanggap na naman. Anak. Ang anak ko. Tatay. Nanay, tulungan ninyo ako. Huwag kang lumapit. Ang walang hiya mong hayop ka. Karapat dapat siyang mamatay. Si Lucie, bakit siya nandito? Oo nga. Tingnan ninyo. Pumunta si Boss Lu kay Guru Oro dito. Boss Lu, nandito ka na rin. Ang babaeng ito, ninakaw ang rosaryo mo, naitama ko na siya para sa iyo. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na galawin siya? Sino sa inyo ang may lakas ng loob na galawin siya? Paumanhin, Tito. Hindi ko naingatan ang rosaryo. Ayos lang. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Dadaling kita sa ospital. Shenyan, Boss Lu, lahat ng nandito ngayon, kung may mangyari kay Ruo, isa-isahin ko kayo. Walang tatakasan. Opo. Ano ang ginagawa ninyo? Uuwi na kami. Bakit ninyo kami hinaharang? ang rosaryo ni Boss Lu. Sino ang sumira? Siya. Siya talaga. Nagkakamali kami, Boss Lu. Tito, kung mawala ang anak natin, wala na rin ba tayong... Ruo, maniwala ka sa akin. Maayos din ang lahat. Boss Lu, maghintay po kayo rito. Siya. Ruo. Nangako kang aalagaan mo. Ang anak natin. Pero ngayon, ano ang ginawa mo? Paumanhin. Ano ang silbi ng sorry mo? Sasabihin ko sa iyo, simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tito, Umalis ka! Tito, ang pagiging mabuti mo sa akin, dahil lang ba sa bata? Ruo, ano ang nangyari? Nanaginip ka ba ng masama? Akala ko iiwan mo na ako. Paano naman? Si baby? Ayos lang ba si baby? Ayos lang. Sabi ng doktor, buti na agapan. Pero sa susunod, mag-ingat ka na. Kanina, anong panaginip mo? Tito, nagiging pabigat ba ako sa'yo? Yung mga bagay na yon, huwag mo nang isipin. Ako na ang bahala. Nalaman mo na ba? Si Su Qingxue. Gusto niyang makipag-collaborate sa'yo para magka-publicity. Pero nabigo ang plano dahil kay Miss Gu. Kaya nagtanim siya ng galit at inudyok ang mga fans. Siya. Ipagbawal siya sa buong industriya. I blacklist si Su Qingxue. Opo.
Xiao Xiao, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Boss Lou para samahan ka. Kumusta ka na? May nararamdaman ka pa bang hindi maganda? Wala na, mas okay na ako. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Lucie? At ano ang nangyari sa baby? Sinaktan ka ba niya? Kakausapin ko siya. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang relasyon namin ni Tito, hindi ganoon. Kami talaga ay... Ano? Sinasabi mo bang? Nagkaroon ka ng one-night stand sa young master ng Jingdu? At ngayon, mayroon ka ng maliit na prinsipe niya? Ano ba tong ginuhit? Ang pangit ng pagkakadrawing sakin. Pasensya na, Miss Su. Ano po ang hindi ninyo nagustuhan? Umalis ka. Xingxue, Malaking problema. Nasa trending ka. Hindi ko akalain. Na ganoon pala si Su Qingxue. Dati, hindi ba't sinabi niya na hindi siya natatakot sa mga makapangyarihan at tumatanggi sa mga under-the-table deals? Maliwanag na peke lang ang image niya. Ang babaeng ito, puro kasinungalingan ang sinasabi. Nag-aastang diva pa sa set. Ganitong klaseng artista, ano pa ang hinihintay para i-blacklist? Kalokohan. Puro fake news yan. Maglabas ka agad ng statement. Hindi dapat masira ang image ko kahit kaunti. Nailabas na. Pero walang epekto. Tiningnan ng kumpanya, yung nasa likod nito, walang nahanap na bakas. Pinaghihinalaan namin. Si Boss Lou ang kumilos. paano naman? Bakit niya ako gigipitin? Kumalma ka. Ang pinakamahalaga ngayon ay mag-isip ng paraan para mabawasan ang epekto nito sa'yo. Xingxue, saan ka pupunta? Siyempre, gagawa ako ng bagong usapin. Para mawala ang atensyon sa akin. Isang araw na ito, bakit wala pa ring customer? Kasalanan to ni Guru Oruo na malas. Kung hindi dahil sa kanya, paano nangyari sa pamilya natin to? Tumigil ka nga. Sana mamatay na lang siya sa labas para di na nakakainis. Miss, Anong gusto mong kainin? Marami kaming pagkain dito. Kayo ba? Kayo ba ang mga magulang ni Guru Oruo? Sino ka? Ang anak ninyo, walang utang na loob at lumaban sa akin. Dahil kayo ang mga magulang niya, kayo ang dapat managot. Maliban na lang kung Maliban sa ano? Maliban na lang kung kayo ay maglabas ng isang pahayag na pagtatakwil sa kanya. Tapos, ilista ninyo ng detalyado ang lahat ng masamang ginawa ni Guru Oruo at ipahayag iyon sa publiko. Pero mabait naman si Ruoro. Wala naman siyang malaking kasalanan. Eh di gumawa kayo ng kwento. Gusto kong sirain si Guru Oruo. Nang tuluyan. Kung hindi, tulad ng pagsasara ng tindahan na ganoong klaseng maliit na bagay, kaya ko namang gawin. Huwag kang matakot sa kanya. Pangako mo, kung maglalabas ako ng pahayag, hindi ka na magkakaproblema sa amin? Siyempre. Pero dapat mabilis. Boss Lou? Boss Lou, ito ang naharang ko. Mula sa pamilya Gu, ang pahayag ng pagtatakwil at isang dokumento ng paninirang puri. bantayan mo ang pamilya Gu. Hindi ko papayagan ang sinuman na saktan si Ruoro. Opo. Anong nangyari? Parang ikaw ay mababa ang mood? Yung mga nangyari online, hindi ba't naayos na lahat? May problema ka pa ba na pwedeng ikwento sa akin? Xiao Xiao, may gusto ako sa isang tao. Sa palagay mo, pwede ko ba siyang ligawan? Ang sinasabi mo? Hindi kaya si Boss Lou? Si Lucie nga. Kahit na hindi pa kami matagal na magkasama. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung si Lucie ba ang hindi ko kayang bitawan o ang baby. Ang alam ko lang, ayoko umalis. Ayoko siyang iwan. Talagang nahulog ka na. Anong gusto mong gawin?
Sa tingin mo, anong tipo ng babae ang gusto niya? Yung tulad ko, kaya na makuha ang puso niya. Ang tipo mo, malamang hindi niya gusto. Sa mga nobela, yung mga CEO gusto nila yung maladyosa at dominante. Yung tulad mong mabait at simple, laos na yan. Eh anong gagawin ko? Pwede kitang tulungan, pero dapat sundin mo ako. Kaya mo ba? Kumusta? Guru Oruo, yung balita tungkol sa pagtatakwil ng mga magulang, naging headline na ba? Hindi lang hindi. Ngayon lahat ng platform ayaw nang makipagtulungan sa atin. Su Qingxue, nasaktan mo si Lu Xue. Ang career mo, sira na. Imposible. Hanggang ngayon, hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Pupunta ako kay Boss Lu. Tutulungan niya ako. Nababaliw ka na ba? Bakit ka pa tutulungan ni Boss Lu? Eh di magpapaiwan ako sa kanya ng isang gabi. Boss Lu, Boss Lu, Boss Lu, Shen-yan. Yung kaso ng pangbabash online kay Ruo-Ruo, kumusta na ang proseso? Boss Lu. Boss, kanina ko pa sana sasabihin sa'yo ito. Maayos naman ang takbo. Si Young Master G naman, malaki rin ang naitulong. Maliit na bagay lang. Maliit na bagay lang talaga. Hindi ko palalampasin ang mga nambuli sa aking manugang na bunso. Hoy, Assistant Shen. Gusto makipagkita ni Miss Su kay Boss Lu. Pakisabi mo sa kanya. Sige, sasabihin ko kay Boss Lu. Boss Lu, nasa baba si Miss Su. Gusto ka talagang makita. Anong gagawin natin? papuntahin mo siya rito. Kayo muna, bumaba kayo at maghintay. See ya. Boss Lu. Huwag mo akong hawakan. Madumi. Boss Lu. Alam ko na ang pagkakamali ko. Basta't papatawarin mo ako, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng meron ako. Lucia. Sabihin mo, anong kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang makilala ang aking manugang na bunso. Nakita na siya ni Shen Yan. Dapat makita ko rin siya. At saka, napakahirap ng pinagdaanan ko sa pagdedemanda sa mga bashers na yon. Kahit walang credit, may effort naman ako, di ba? Patingin naman please. Boss Lu, Kuya Lu, Lolo Lu, pwede na ba? Sige, sige. Pupuntahan mo siya. Huwag mo lang siyang takutin. Huwag kang mag-alala. Subukan natin ang kapalaran. Hintay? Hintay. Anong nangyari? Manugang, ito ba'y? Aye. Akala ko talaga hindi ka marunong magpatawa. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas ang trip nyo. Talagang di halata. Boss Lu. Wala akong nakita. Oo. Wala rin akong nakita. Wala akong nakita. Umalis kayo. Wag. Lahat kayo, umalis. Ruo-Ruo. Ruo-Ruo, buksan mo ang pinto. Umalis na silang lahat. Tumawa ka lang. Ang katatawanan ito. Tatagal ng 2 taon ang tawa nyo. Hindi ito katatawanan.
Lumayo ka sa akin. Kanina, gusto ko na magtago sa ilalim ng lupa. Nakakahiya kanina. Ganito, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na. Dapat sinabi ko sa'yo ng maaga. See ya. Ako, Ikaw ngayon. Ikaw ngayon. ako, mahal kita. Seryoso ako. Ako. Wala akong ibang intensyon. Alam kong ang ganitong bagay ay di dapat ipilit. Kung hindi mo ako gusto, tutuparin ko ang pangako ko. Ipapanganak ko ang baby. At aalis ako ng mag-isa. Tito, Mula ngayon, magkasama na tayo magpakailanman. Tito. Nangako ka na sa akin, ha? Teka, Totoo ba ito? Ang ganda-ganda, parang panaginip lang. Makati. Tito, hindi ka pa babangon? Nandito ka. Gusto kong matulog ng matagal. Ngayong araw, kain tayo sa labas. Iya, date ba tayo ngayon? Pwede ba akong kumain ng crayfish? Hindi. Pero, pwedeng kumain ng hot pot. Talaga? Ang saya. Kakain ako ng sobra. Tito, wala namang crayfish dito. May kaluluwa ito. Pero ito, mas klase kaysa sa crayfish. Kapag dumating na ang kaldero, anong gusto mong ilagay? Pwedeng ilagay ang lahat. Kilala mo siya? Ex-boyfriend. Anong kinakabahan ka? Ate, bakit ka nandito? Ang tapang mo na ngayon. Naglayas ka pa. Tapos, kasama mo pa itong lalaking yan. Umuwi ka na agad sa bahay. Humingi ka ng tawad kina mama at papa. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ako uuwi. Guru o Ruo, ang tigas na ng mukha mo. Tingnan mo, papagalitan kita. Umalis ka. Sino ka ba? Hindi. Nagkakamali lang. Tito, pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ako, yung kapatid ko, nakainis sa'yo, di ba? Hindi ako galit. Ayoko lang na ganoon ang trato niya sa'yo. Ganoon na siya palagi. Noong nasa bahay pa ako, kahit anong gawin ko, tama man o mali, laging ako ang pinagagalitan. Ni minsan, hindi nila ako pinanigan. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Teka, Bakit mo ko hinihila? Si ate, dinala lang siya ng lalaking yan. Tingnan mo, pagbibigyan ko siya. Hindi mo ba alam kung sino siya? Isang daliri lang niya. Kayang-kaya kanyang durugin. Sino siya? Siya ang pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Lu, si Lu Xie. Hindi mo ba alam? Sino? Si Lucie, ang sinasabi mo? Huwag mo nang tingnan. Kung mag-iwan ka ng masamang impresyon kay Boss Lu, baka magalit talaga siya. Kung mapapangasawa ng ate ko ang pamilyang Lu, giginhawa na ang buhay namin. Huwag ka nang umasa. Ang pamilyang Lu ay napakayaman. Ang ordinaryong babae, walang karapatan na mapang-asawa ang pamilyang Lu. Kahit na, swertehin man ang ate mo. Sa pinakamataas, maaari lang siyang makatanggap ng pera kay Boss Lu. Umalis ka muna. Ate, Tara na. ate? Nitong mga araw na wala ka, kasama mo ba ang lalaking yan? Wala kang pakialam. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang prinsipe ng mayamang pamilyang Lu, si Lucie. Pero sasabihin ko sa'yo, ang mga tulad niya, hindi seryoso sa relasyon. Naglalaro lang yan sa'yo. Samantalahin mo ngayon, kumuha ka ng pera sa kanya. Kasi ngayon, may nakita akong kotse na gusto. Pahiramin mo naman ako ng pera. Wala akong pera. Ate, kasama mo na si Lucie, paano ka naging walang pera? Gusto ko lang naman ng kotse. Kung hindi mo ako bibilhan, ako, sasabihin ko na agad kay nanay at tatay para pagalitan kanila. Wag. Kung malaman to ni nanay at tatay, siguradong hihingi sila ng malaking halaga at guguluhin si Tito
para magbigay ng pera. Maghintay ka muna ng ilang araw. Bilisan mo ang pagkita ng pera. Wala akong pasensya. Ruo. Anong nangyari? Wala. Umalis na tayo. Anong nangyari? Ate, yung kotse na gusto ko at yung bag ni Jiao Jiao, binili mo na ba? Hindi ba? Kuruo, bakit hindi mo binili? Nakahanap ka na nga ng sugar daddy. Tulungan mo naman ang kapatid mo. Anong problema? Kung hindi mo bibilhan ng kotse, sasabihin ko agad kay nanay at tatay ang ginagawa mo. Alam mo ang mangyayari. Anong nangyari? Masama ang pakiramdam? Hindi. Ito lang. Yung araw na yon, nakita natin sa labas ng hotpot restaurant. Ang kapatid ko, di ba? Natatakot ako na dalhin siya ni nanay at tatay para guluhin ka. Kaya naisip kong ilipat muna ang aking huko. Ruo. Sumama ka sa akin sandali. Umupo ka. Nanalo ng kaso laban sa mga bashers ang Fusheng Ruomeng, nakakuha ng bayad pinsala, humingi ng tawad ang mga basher. Yung kaso laban sa mga basher. Hindi ako ang naghabla sa mga basher. Tito, ikaw ang naghabla para sa akin? Magagamit ko na ulit ang account ko? Makakapag-usap na ako sa ibang tao? At hindi lang yan. Sandali. Ito pa. May 460,000 pesos dito. Ito ang bayad pinsala mula sa kaso. Pwede ko ba itong gamitin para bumili ng bahay? Siyempre, Tito, ngayon, may tatak na ako sa'yo. kaya mula ngayon, sa akin ka na. Gusto mo bang? Samahan kita? Huwag na. Isang buwan na rin akong wala sa bahay. Kailangan ko na silang makita. Hintayin mo na lang ako sa kotse. Babalik agad ako. Ruo. Hindi pa kumakain, no? Halika. Umupo ka na at kumain. Anong kakainin yan? Hindi ko naman siya nilutoan. Kung gusto niyang kumain, kumain siya sa iba. Ang galing-galing mo, Isang buwan pa lang, umuwi ka na. Sa labas, hindi ka na yata nagtagumpay? Sasabihin ko sa'yo, ang bahay na ito, hindi basta-basta mong pwedeng iwanan at balikan kung kailan mo gusto. Tama na. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Dahil sa kanya, napakalaking problema ang nangyari. Yung tindahan natin, napilitang isara dahil sa kanya. Ano ba ang masama kung pagalitan ko siya? Puntahan mo. Kunin mo yung sinulat ko. Ruo. Bilisan mo. Magmano ka na sa nanay mo at mangako. Mangakong susundin mo na lahat ng sasabihin niya. Naririnig mo ba ako? Kayong dalawa. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. May matalik na kaibigan ang tatay mo. Kakamatay lang ng asawa niya. Sabi niya, handang magbigay ng 100,000 pesos para tulungan tayo sa problema natin. Ang kondisyon, kailangan mong pakasalan siya. Pumayag na ako. Ikaw, sumunod ka na lang at magpakasal. Yung kasunduang ito, hindi mo na kailangang pirmahan. Putulin ang relasyon? Ganun ba? Sige. Putulin na natin. Pipirmahan ko.
Sige, talagang matigas na ang ulo mo ha? Titingnan ko kung gaano katibay ang buto mo. Oy? Anong ginagawa mo? Anong nangyari? Pinag-aral ko siya ng ganito kalaki. Ngayong may problema ang pamilya, ano ba ang masama kung magsakripisyo siya ng kaunti? Ayaw pa niyang pumayag. Siya ay, Ayaw ng mabuting pakikitungo. Mas gusto ang masama. Ngayong araw na ito, magpakasal man siya o hindi, mapapakasal pa rin siya. Ako. Tigilan mo yan. Sino ka ba? Bahay namin ito. Panghihimasok sa pribadong ari-arian ito. Tito. Ruwa-ruwa. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ruwa-ruwa. Bakit ka ba napakawalang hiya? Kasama ang isang lalaking hindi namin kilala, nagmamahalan kayo sa harap namin? Paano kung malaman ito ng ibang tao? Anong gagawin natin? Ikaw, Sa buong mundo, may mga taong katulad ninyo pala. Karapat dapat ba kayong maging magulang niya? Halika. Kunin yung pinaghandaang kasunduan at ibigay sa akin. ikaw. Anong balak mong gawin? Anak ko siguro o anong karapatan ninyong magpasya para sa kanya? Mayroon akong 200,000 pesos dito. Kapag pumirma kayo, mula ngayon, si Ruo-Ruo at kayo ay wala ng koneksyon. Bakit namin dapat paniwalaan ang sinasabi mo? Oo nga. Shen yan. Si pipirmahan namin. Oy. Kahit hindi ninyo ako inianak, pinag-aral at pinalaki ninyo ako. Alis na ako. Ingat kayong palagi. Anong pag-aaral? Walang kwenta. Yaman na tayo. Teka, Mali. Saan ba galing yung lalaking iyon? Kayang-kaya niyang maglabas ng 200,000 pesos ng isang bagsakan. Tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magputol ng relasyon. Siguro Oruo ay anak ko. Siya, gusto lang na sa halagang 200,000 pesos. Kunin ang anak natin? Imposible. Huli na, tingnan mo. Ayos. Ang walang kwentang babaeng ito na siguro Oruo. Kailan niya inilipat ang kanyang household registration? Talagang sinadya niya na putulin ang relasyon natin sa kanya. Nakakaganda ng pakiramdam ang matatamis. Mama, Anak, dahan-dahan. Huwag kang tumakbo, baka ka mahulog. Tito. Pinili mo ako. Eddie? Bigyan mo ako ng kapalit na pamilya. Huwag mong sabihing binili. Walang katumbas ang halaga mo. Pwede ba akong magkaroon ng pamilya? Sa hinaharap, hindi lang isa ang magiging pamilya mo. Oo nga pala, mamayang gabi, kakain tayo sa lumang bahay. Lumang bahay? Ang nanay ko, magugustuhan kanyang talaga. Huwag kang mag-alala. Tito. Ang nanay mo, Ang kanyang puso, kumusta na? Ano ang ibig mong sabihin? Natatakot lang ako na baka matakot siya. Pero huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin ng nanay mo, tatanggapin ko. Ako, pipilitin kong huwag makipag-away sa nanay mo. Ano bang kalokohan yan? Ano ba ang iniisip mo sa nanay ko? Sa mga teleserye, ganoon naman lagi ang nangyayari.
Sabihin mo, pagdating ng panahon, baka ang nanay mo ay bigyan na lang ako ng tseke, sasabihin. Kunin mo ang 5 milyon at iwan mo ang anak ko. Hindi gagawa ng ganoon ang nanay ko. Kung mangyari talaga yon, pwede ba akong pumayag? 5 milyon yon. Sapat na yun para sa akin at sa baby para mabuhay. 5 milyon? Hindi ka ba marunong mag-compute? Sa isang taon, hindi mabilang ang kinikita kong 5 milyon. Hen, Tito, dapat ba akong maghanda ng regalo para sa pamilya mo? hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Sumama ka na lang sa akin. Ay naku, nandito na ang paborito kong anak. Namiss kita, anak. Pumayat ka, anak. Bitawan mo ako. Kumalma ka. Ang bait-bait at ang cute-cute. Mukha siyang maliit na kuneho. Maganda talaga ang taste ng anak ko. Pero medyo bata pa yata ito. Ginoo. Maniwala ka sa akin. Talagang wala akong sinabi kay madam. Huwag mong awayin si Ate Wang. Ako ang kusang pumunta rito. Ang galing mo talaga, anak. May itinatago kang magandang dalagita. At hindi mo man lang sinabi sa akin, nanay mo ba talaga ako? Nene, ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Madam, ako po siguro Oro. 19 na po ako. Gustong-gusto mo bang masapok, anak? Napakabata ng dalagita, pinatulan mo pa. At nabuntis mo pa. Ano? Buntis. Paano mo nalaman na buntis siya? Ginoo, hindi po ako. Kung ayaw mong malaman, huwag mong gawin. Nagpa-schedule ka ng prenatal check-up para kay Ruo-Ruo. Paano ko hindi malalaman? Kung hindi, hanggang kailan mo ako itatago? Hindi ba, Ruo-Ruo? Madam, ako. Ay naku, Ruo-Ruo. Ang tawag mong madam ay parang may distansya. Pwede bang iba ang itawag mo? Kung ganon, tatawagin ko kayong tita. Ruo, kung pagod ka na, pumunta ka na sa kwarto para magpahinga. Ay tingnan mo, kasalanan ko lahat. Buntis ka na pala. Madaling antukin talaga. Pumunta ka sa kwarto doon para magpahinga sandali, ha? Kapag luto na ang pagkain, sasabihin ko sa'yo, sabihin mo sa akin, bakit mo kami itinago? Sandali lang. Gusto ko lang na sa tamang panahon ko sasabihin sa inyo. Sa totoo lang, dapat ngayong gabi, dadalhin ko na siya sa lumang bahay para ipakilala sa pamilya. Kung ganon, ako pa yung naging pakialamera? Ano ibig mong sabihin? Sinabi mo na sa pamilya? Si Papa at si Lolo alam na. Masaya lang kasi ako. Kaya, nasabi ko, si Lolo mo, baka dumating sila mamaya. Maghanda ka. Ha? May dinadala si Ruo-Ruo. Dapat, balanced ang nutrisyon ng pagkain. Ako mismo ang magluluto para sa kanya. Opo. Ma'am, Lucie, yung apo ko at ang manugang ko pinatira mo sa labas. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ganito ba ang pagpapalaki ko sa'yo? Para maging gago ka? Akala mo ba matanda na ako at hindi na makakagamit ng tungkod? Lolo, huwag kang mag-alala. Talagang plano kong ngayong araw na dalhin siya dito para maghapunan. Totoo ba? Kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Hindi ko naman kayo itinatago. Sana naman totoo ang sinasabi mo. Ruo-Ruo, huwag kang kabahan. Madali lang ang buhay sa pamilya Lu. Basta maalagaan mo lang si Shie, ang iba, kung sino man ang manggugulo sa'yo, walang magandang kahihinatnan. Ma'am, young master, magandang gabi po. Ikaw siguro si MS, Go?
Kumusta? Ako ang tagapangasiwa ng pamilya Lo, si Joe Fu. Kumusta, Manager Joe? Sige, pasok na tayo. Sandali lang. Kuya, Nakarating ka rin. Kumusta ate? ako si Lu Zechen. Kilalanin natin ang isa't isa. Bakit ka nandito ulit? Wala bang hapunan sa bahay nyo? Dumalaw ako kay Lolo. Kuya, Ang damot mo naman. Gusto ko lang makilala si ate. Grabe naman kuya. Sasabihin ko sa'yo, Magagalitin ako. Ikaw, naalala mo ring umuwi? Ang tagal mo nang hindi nakakain kasama ang tatay mo. Ruwa-ruwa. Ito ang tatay ko. Pa, ito si Ruwa-ruwa. kumusta po, Tito? Mabuti, mabuti. Anak, mula ngayon, ituring mo itong parang sarili mong bahay. Huwag kang mahiya at huwag kang magpakalayo. Sa mga susunod na araw, magiging isang pamilya na tayo. Kami po, pupunta muna kay Lolo. Say, Lolo. Gusto na agad sa'yo ni Lolo. Huwag kang matakot. Xiaoye, dalhin mo na dito ang asawa mo at paupuin. Baka mapagod siya. Ruwa-ruwa, ikaw ang nobya ni Xiaoye, tulad niya. Tawagin mo na akong Lolo. Magandang araw po, Lolo. Mabuti. Ruo-ruo. Sa pamilya mo, sino-sino ang mga kasama mo? Alam na rin nila ang tungkol kay Xiaoye, di ba? Lolo. Ruo-ruo, tandaan mo. Dito, magpakailanman ay magiging tahanan mo. Maaari kang bumalik anumang oras. Kung sa labas, sakaling may problema kang makaharap, pagbalik mo dito, maaari mong sabihin lahat kay Lolo. Si Lolo ang bahala para sa'yo. Salamat po, Lolo. Sige, gabi na. Kain na tayo. Lolo. Kanina, base sa reaksyon mo, parang may problema sa pamilya ni Ruo-ruo. Oh. Napakasama ng trato sa kanya ng mga magulang niya at mas pinapaboran nila ang anak na lalaki. Noong nakaraan, para lang sa 100,000 pesos, pinakasalan sana nila siya sa isang matandang lalaki. Nakakagalit talaga. Anong klaseng mga magulang yan? Anong panahon na nagpapabor pa rin sa lalaki? Kaya si Ruo-ruo at sila ngayon, hindi na magkakaugnay? Tama ba? Tama, inilipat na ang kanyang rehistro. Pero sa palagay ko, kung malalaman ng mga magulang niya ang tunay kong pagkatao, malamang nagambalain nila si Ruo-ruo. Kung ayaw nila kay Ruo-ruo mula ngayon, huwag na nilang asahan na makita pa si Ruo-ruo. Hindi karapat-dapat maging pamilya ni Ruo-ruo ang mga yan. Ang pamilyang Gu na ito, sa hinaharap, kailangan mong bantayan ng mabuti. Naiintindihan ko. Huwag mo akong isumpa. Magbabago ako. Huwag mo akong isumpa. Magbabago ako. Huwag mo akong isumpa. Magbabago ako. Honey, tapos na kayong mag-usap? Kamusta? Nakatulog ka ba ng maayos? Gusto kong malaman ang saloobin ni Lolo. Ang mga magulang ko, pati kapatid kong lalaki, ay ayaw na sa akin. Ako lang ang mag-isa. Ang pamilya mo? Payag kaya sila? Bakit mo naiisip yan? Kayo, ang mga tagapagmana ng malalaking pamilya, hindi ba dapat pantay ang kalagayan? Ganito kasi ang nakasulat sa mga nobela. Wala akong maitutulong sa'yo. Baka ako pa ang maging pabigat sa'yo. Huwag mong isipin yan. Magaling ka. Hindi ka nahuhuli sa kahit sino. At saka, gustong-gusto ka ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Talaga? Ruo-ruo, tiisin mo lang. Pagkatapos ng check-up, makakakain na tayo. Tito, hindi na ako bata. Huwag mo kong aliwin. Okay lang ako.
Gutom lang talaga ako. Pumunta na tayo ngayon. Boss Lou, tingnan ninyo. Ito ang puso. Ito ang talukap ng mata. Ito ang utak. Anong nangyari? May problema ba sa baby ko? Anong nangyari? Hoy, huwag kayong magalala. Titingnan ko lang. Parang dalawa ang yolk sac. Maaasahan na kambal ito. Bada, dada, 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 dada. Tito, dalawang baby tayo. Ruo-ruo. Salamat sa iyo. Oh, naalala ko na. Sinabi sa akin ni Lolo na pupunta tayo sa birthday dinner ni Boss Lee. Sabay tayong pumili ng regalo para sa kanya. Pwede ba akong sumama? Siyempre naman, ikaw ang Mrs. Lou. Sa buong mundo, ikaw lang ang may karapatang pumunta. Pinagtabuyan ako ni Lucie. Tinanggihan niya ako. Dahil pala sa babaeng ito. Ruo, hindi kita palalampasin. Sandali lang. Pasok. Boss Lee, sinabi ni Lolo na nakabalik na kayo, kaya pinapunta kami para bumisita. Xie, maupo kayo. Binibini. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Ako siguro Ruo. 19 na taong gulang na ako. Kung buhay pa si Shiner, ganyan din sana ang edad niya ngayon. Baka siya, Boss Lee, pasensya na. Naaalala ko lang ang isang dating kakilala. May iba pa kaming gagawin, kaya mauna na kami. Ah, sige. Shiner, ikaw ba yan? Chinvu, Boss Lee, imbestigahan mo ang babaeng kasama ni Gushie. Sino ba talaga siya? Imbestigahang mabuti. Huwag mong ipaalam sa iba. opo. Sandali lang. Laulu, magandang balita yan ah. Narinig kong may girlfriend na si Xie. Ah, oo. Paano sila nagkakilala? Yun. Kung paano talaga sila nagkakilala, bilang nakatatanda, hindi ko masyadong matanong. Pero si Ruo ngayon, buntis na sa anak ni Xiaoye. Malapit na akong maging lolo. Ang mga Lu, ang laki ng kapal ng mukha ninyo. Paano nyo siya pinabuntis? Alam ba ninyo, gaano pa siya kabata? Sa pagkakaalam ko, 19 na taong gulang pa lang ang batang yun. Pinabuntis mo siya? Wala akong magawa kundi magduda. Sa intensyon ni Xie, anong tingin mo sa kanya? Isang kasangkapan para magkaanak? Hindi. Imposible. Totoong mahal ni Xiaoye, si Ruo. Laoli, ito ba'y pag-aalala mo kay Ruo? Manugang ko siya. Mukhang wala itong kinalaman sa iyo. Talaga? Lanji, buhay pa ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, Sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko siya. Teka. Lolo, noong nakaraan, sa telepono, sinabi mo na gusto mong magpakasal na agad kami ni Ruo. May nangyari ba? Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Ang tatay mong Suwail, ayaw niyang sabihin sa akin. Pero simula nung umuwi siya mula sa birthday party sa Lee family, parang may iniisip siya. Parang siya at ang ilang malalaking pamilya sa lungsod ay nag-iimbestiga tungkol sa pinagmulan ni Ruo. Tingnan mo. Chin family, Song family, Zhao family, Lai family. HMM. Hindi ko maintindihan. Bakit sila lahat ay nag-iimbestiga kay Ruo? Nakuha ko na ang bagay na iyan. Iimbestigahan ko ito. Sa panahong ito, hayaan mong si Ruo ay tumira sa lumang bahay. Ligtas pa rin ang lumang bahay. Sige, nakuha ko na. Ruo, sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita upang manatili kang simple at mabait at walang iniisip.
这个 Uy, ang ganda nito. Maganda ito. Xiao Xiao, Xiao Xiao, napansin mo ba na tinitignan tayo ng dalawang iyon? Hindi naman siguro. Nagkakamali ka lang. Ganoon ba? Xiao Xiao, bigla kong naramdaman na medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Umuwi na tayo agad. Anong hindi maganda sa pakiramdam mo? Sasamahan kita sa ospital. Tingnan mo sa likod. Sino kayo? Nais naming anyayahan si MS, Go, para bumisita. Kung matalino ka, umalis ka na. Tumakbo ka na, Ruo. Huwag mo akong intindihin. Xiao Xiao, tumakbo ka. Ruo. Rauro. Ruo. Ayos ka lang ba? Tito, 这个 Ayos ka lang ba? Boss Liu. Ikulong. Ihahatid ko muna si Ruo. Opo. Tara. Ruo. Tayo na. Ruo, okay lang ako. Umalis ka na muna. Boss Lo. Kaming dalawa ay mga maliliit na paparazzi lang. Sinubaybayan lang namin si MS, Go, na girlfriend mo. At kumuha ng ilang litrato. Bakit nyo kami ginapos at dinala rito? Ano ba ang balak nyo? Paparazzi? Totoo yun? What's me have? Siyempre naman. Mas mabuting sabihin ninyo ang lahat ng alam nyo kung ayaw ninyong magdusa. Baka payagan kayong umalis ni Boss Lu. Kung hindi, hindi na kayo aalis. Madali lang para kay Boss Lu na alisin ang isa o dalawang tao. Walang nagutos sa amin. Kung papatayin o paglalaroan man ninyo kami. Isang buhay lang to na walang kwenta. Hemp. Kung ganoon, patayin na silang lahat at siguraduhing durugin ng maigi, itapon sa dagat para pakainin sa mga pating. Opo. Boss Lu. Huwag. Huwag niyo akong patayin. Sasabihin ko, tumahimik ka. Boss Lu, kami ay mga tauhan ng pangalawang anak na babae ng pamilya Lee. Inutusan kami ng pangalawang anak na babae na anyayahan si Guru Orwo na pumunta sa bahay ng pamilya Lee. Sinabi ko na ang lahat ng alam ko. Pakiusap, pakawalan ninyo ako. Pangalawang anak na babae? Ano ang kailangan niya kay Ruo? Hindi ko alam. Maghintay. Tito, abala ka ba? Ruo, may kailangan ka ba? Ako, pwede ba kitang kausapin? Si? Yung dalawang lalaking yun kanina. Sino sila? Bakit nila ako sinusundan? Huwag kang mag-alala, Ruo. Nandito ako, hindi ka mapapahamak. Pero tungkol sa bagay na ito, iniimbestigahan ko rin. Kapag may resulta na, sasabihin ko agad sa'yo. Okay ba? Okay. Mabait. Pangalawang anak na babae. Isang taong palaging abala. Paano nakahanap ng oras para tumawag sa akin? Young Master Lu, malapit nang mamahala sa buong pamilya Lu. Kahit gaano pa ako kaabala, kailangan kong panatilihin ang relasyon sa'yo, di ba? Dati, naisip ko pang pakasalan ka. Sayang lang, medyo malabo ang mata ni Young Master Lu. Ang ganda ng pangalawang anak na babae. Walang makakapantay, syempre. Ako lang ang hindi karapat-dapat. Lucie,
Ikaw lang ang may lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan. Ikaw lang ang tumanggi sa alok kong pakasal. Ayoko lang magpakasal sa taong hindi ko gusto. Sana maintindihan mo. Tama na. Huwag na nating pag-usapan ito. Ang dahilan kung bakit kita tinawagan ngayon ay anyayahan ka sa charity dinner na inoorganisa ko. Narinig ko na may bago kang kasintahan. Dinala mo na sa lumang bahay ng pamilya Lu. Hindi ba dapat dalhin mo rin siya para makilala ng ibang pamilya? Para makita nila? Tatanungin ko siya. Pero kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Siyempre pwede. Pero kung sakaling maging bunso ng pamilya Lu siya sa hinaharap, ang ganitong okasyon ay kailangang salihan. Hello, Shen-yan. Pakikontakin mo ako, ang assistant ni Mr. Lee. Gusto ko siyang makipagkita. Sige, Boss Lu. Sandali. Pasok. Boss Lu, kakatawag ko lang sa assistant ni Mr. Lee. Pero si Mr. Lee ay pumunta sa ibang bansa para asikasuhin ang mga gawain ng kumpanya. Walang oras para makipagkita sa iyo. Mukhang bago ang charity dinner. Hindi ko na siya makikita. Itabi muna natin ito. Kaya, hanapan mo ako ng angkop na lugar para mag-propose. May plano ako dito. Ikaw ang bahala. Tandaan, ayusin mo ng mas romantiko at maganda. Boss Lu, ito ba ay para kay Miss Gu? Mag-propose? Tandaan, sikreto. Oh. Tito, kamakailan. Dadal ka ba sa isang charity dinner? Oh, ano? Gusto ko lang itanong, ano ang isusuot mo sa araw na iyon? O kaya, ihahanda ko ng maaga para sa iyo. Anong isusuot? Gusto mong sumama sa akin, di ba? Narinig ko na si Liu Xingcheng ay dadalo din sa dinner na iyon. Kaya tito, pwede mo ba akong isama? Gusto mo si Liu Xingcheng? Oo, marami na akong napanood ng mga TV series na ginampanan niya. At saka, sobrang gwapo siya. Ganoon ba kagwapo? Tito, ikaw ang pinakamagandang lalaki na nakita ko. Fan ako ng mga drama ni Liu Xingcheng. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Gusto ko lang siyang makita. Pwede ba? Sige, isasama kita. Tito. Hindi na kita istorbuhin sa trabaho. Sandali. Miss Lee, Miss Lee, Yung hinihintay mo? dumating na siya. totoo ba? Nasaan siya ngayon? Kasama niya si Boss Lu. Nasa VIP lounge na inihanda para sa mga Lu. Say lounge. Yung mga bagay sa lounge, Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. sige, umalis ka na. Boss Lu, Walang mapanganib na bagay. Sigurado ka? Anong hinahanap mo? Wala. Tara na. May kinalaman ba ito sa sumunod sa akin sa mall? Baka naman, tinututukan na naman ako ng masasamang tao. Hindi. Huwag kang mag-alala. Magpahinga muna tayo sandali. Mamaya, manonood tayo ng performance nila. Kasama ba si Liu Xingchen? She, nagsiselos ka? Bakit mo siya pinapanood? Hindi mo ba sinabing mas gwapo ako sa kanya? Tingnan mong mabuti. She, ikaw ang pinakaguwapo. Ikaw ang paborito ko. Boss Lee, Dumating si Guru Oro sa charity gala. Pero naghanda si Boss Lu, kaya sa ngayon, hindi siya maaaring lapitan ni Second Miss. Bantayan mo siya. At saka, protektahan ninyo ang bata. Ano man ang mangyari, siguraduhin ninyong ligtas siya. Siya. Hindi pa natin sigurado kung anak mo siya. Ano man ang mangyari, isang inosenteng bata siya. Hindi dapat siya madamay sa mga ito. Opo.
Maghintay. Sige. Alam ko na. Ruo. May aasikasuhin lang ako. Hintayin mo ako dito. Huwag kang lalabas. Sige, maghihintay ako dito. Bumalik ka agad ha? Si. Hoy, Si. Sino ka? Paano ka nakapasok? Ikaw siguro Oruo. Ito ba ang mukha ng babaeng manlalansi na ginamit mo para makakuha ng atensyon ni Boss Lu? Maging magalang ka sa pagsasalita. Hindi ganoon ang relasyon namin ni Tito, tulad ng iniisip mo. Tumahimik ka. Kung wala ka, ako sana ang nasa tabi ni Boss Lu ngayon. Kung hindi ka nakialam, napakasalan ko na sana ang isang Lu. Siguro may pagkakamali lang. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo, magugustuhan sana niya ako. Dapat ako ang sikat na artista na pinag-uusapan ng lahat. Ikaw ang dahilan. Guguluhin kita. Pagbabayaran mo ito. Siya. Tulungan mo ako. Guru Oruo, papatayin kita! Maghintay. Tito, si Suching Shue, yung pumasok siya sa lounge kanina. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba talaga ang may balak sa akin? Ano? Paano pwedeng mangyari yon, Tito? Hindi ako tunay na anak nila. Mali ka siguro. Hula-hula lang din naman ako. Kaya hindi ko sinabi sa'yo noon. Hindi naman siguradong totoo. Ruo. Ayos ka lang ba? Ako. Akala ko. Narinig ko. Na hindi ko sila tunay na magulang. Masasaktan ako ng husto. Pero ngayon, parang may pakiramdam ng kaluwagan. Dati, akala ko ayaw nila sa akin. Kinamumuhian nila ako dahil babae ako. Pero ngayong nalaman kong hindi ko sila tunay na magulang, lahat yon ay nagkakaroon na ng katuturan. Binibini, lumabas na ang resulta. Hindi sila mag-ama. Paano nangyari yon? Binibini. Ang proseso ng aming pagsusuri ay napakaingat. Totoong-totoo ang resulta. Binibini, kanina ko pa sinisiyasat. At sa kwartong yun noon, may isa pang babae. Ang pangalan niya ay Suching Shue. Suching Shue. Kunin niyo siya at dalhin dito. Pagsuriin ulit. Opo. Si. Ito po ang Binibining Lee. Magandang araw po, Binibini. Ako po si Suching Shue. Itong si Suching Shue, mukhang may pagkakahawig kay Guru Oruo. Magkalapit din ang edad. Pagsuriin na. Opo. Binibining Su. Kailangan po namin ng kaunting dugo nyo. Para sa isang pagsusuri. Para saan ang dugo ko? Malalaman nyo po kapag lumabas na ang resulta. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong masama sa inyo dito. Kung susunod ako, baka ako'y pansinin ng Binibining Lee. Basta't makuha ko lang ang pagtangkilik ng Binibini, makabangon muli ako. Si. Ang pamilya Lee, ang pinakamayaman sa lungsod, ay posibleng nakita na ang kanilang nawawalang tunay na anak na babae. Mabait at magiliw ang panganay na anak na lalaki ng mga Lee. Napakaswerte talaga ni Suching Shue. May ganoon palang tatay. Ruo. Anong tinitingnan mo? Ang tagal mo. She, tingnan mo. Sabi rito, si Suching Shue daw ay ang nawawalang anak ng pamilya Lee. Ayon sa trending news, personal daw itong kinumpirma ng Binibining Lee. Totoo ba ito? Nasa ibang bansa pa si Ginoong Lee. Wala sa kapangyarihan ng Binibini na kilalanin ang anak niya. Ano? Wala. Oo nga pala. Dati mo pang sinasabi na hindi ka pa nakakatikim ng French food, di ba? Nagpa-reserve ako ng restaurant. Pupunta tayo ngayon.
Ang bait-bait mo talaga, She. Si. Ruo. Tingnan mo, may gusto ka bang kainin? Binibini, maaari po bang umalis kayo? Ang aming si Boslo at ang kanyang asawa ay hindi gusto na may malapit sa kanila habang kumakain. Alam niyo ba kung sino ako? Ang lakas niyo mangharang sakin. Ang bilis niyang magpanggap. Guru Oruo, huwag kang masyadong mayabang. Ako ang anak ng pamilya Lee, at ikaw ay isa lamang karaniwang babae. Paano mo ako maihahalin tulad? Ang manok ng bundok, mananatiling manok ng bundok. Huwag kang mangarap maging phoenix, dahil hindi ka karapat-dapat. Ano ang sinabi mo? Presidente Lu. Ang tanging tunay na anak na babae ng pamilya Lee ay yaong kinilala mismo ni Master Lee. At hindi ka pa iyon. Huwag kang magwala dito. Kung hindi, magiging masama ang loob ko sa'yo. Ruo, alis na tayo. Tita. Anong nangyari, Sinner? Sobrang mayabang ni Guru Oruo. Isang karaniwang tao lang siya. Paano siya nababagay kay Presidente Lu? Sinner, huwag mong isipin na dahil anak ka ng pamilya Lee, ay pwede ka nang bastusin si Lucie. Hindi lang ikaw, ako nga, hindi basta-basta makakapagsalita sa kanya. Kung gusto mong manatili sa pamilya Lee, mas mabuting makinig ka na lang. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang harapin. Opo, makakikinig po ako ng mabuti. Sundin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Mabuti. Sandali lang. Ang cute ng maliit na damit na ito. Oo nga, ang cute. Hindi ko alam kung anong itsura kapag suot na ito ng baby. Maganda kayong dalawa ni Presidente Lu. Siguradong magiging maganda rin ang baby. Maganda siya sa anumang isuot. Ate. Nandito ka pala, ate. Ang tagal ka naming hinahanap ng pamilya. Alam mo ba, sumama ka na sa akin pabalik. Hindi na galit si nanay sa'yo. Na-realize na rin niya na masyado siyang mahigpit sa'yo dati. Mula ngayon, sisiguraduhin naming mabuti ang pagtrato sa'yo. Sumama ka na sa akin. Anong ginagawa mo? Umalis ka dyan! Guru Oruo, ilang buwan na ang nakalipas. Galit ka pa rin ba kina mama at papa? Nag-aalala talaga sila sa'yo. Wala lang kaming paraan para makipag-ugnayan sa'yo. Kahit kanino ka man mag-asawa, Kailangan mo pa rin. magkaroon ng pamilya. Ngayong nagkita tayo, sumama ka sa akin para magpa-DNA test. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, sumama ka sa akin para magpa-DNA test. Magpa-DNA test? Magkapatid tayo. Bakit pa kailangan ng DNA test? Anong mga pinapakinggan mo sa labas? Iyon lang ang gusto kong pag-usapan ngayon. Kung gagawin mo, sumunod ka. Kung hindi, wag mo na akong sundan. Tara. Teka lang, DNA test lang ba? Gagawin ko. Sandali lang. Ate, hindi. Guru, kahit may pagkakamali man sina mama at papa, pinalaki ka nila ng maayos. Hindi mo dapat sila tratuhin ng ganyan. Guru, Sige, salamat. Tingnan mong mabuti. Wala akong anumang relasyon sa inyo. Ang mga problema ng pamilya ninyo, hindi na dapat ako ang hinahanap ninyo. Tama ba? Peke ito. Paano tayo hindi magiging magkapatid? Tiyak na mga tao ng pamilya Lu ito. Para hindi ka makauwi. Sila ay nagsisira ng relasyon natin. Peke ang report na ginawa nila. Sinira ng pamilya Lu ang relasyon ninyo. Itinuring ka lang ng pamilya Lu na parang dumi. Sasabihin ko sa'yo. Kung hahanapin mo pa si Ruo sa hinaharap, sinisiguro ko, hindi magiging maayos ang buhay ng buong pamilya mo. Bakit ka nandito? Umuwi na tayo. Anong nangyari, Ruo? Pagod na ako. Sa wakas ay sigurado na ako ngayon. Sila ay talagang hindi tunay na pamilya ko. Dati akala ko dahil babae ako, kaya hindi ako gusto ni mama at papa. Pero ngayon naiintindihan ko na ang dahilan. Parang hindi rin naman ganon kasakit pala. Mula ngayon,
Ako at sila ay wala ng koneksyon talaga. Tayo sa hinaharap, mabuhay ng maayos ang sarili natin. Huwag kang malungkot para sa mga taong hindi karapat-dapat. Simula ngayon, ako at ang mga anak natin ang kasama mo. Pause. Hoy, Xie, nasaan ka? Bakit hindi kita makita? Ruo, tumingin ka sa harap. May spiral staircase. Pag-akyat mo, makikita mo na ako. Nandito ako, naghihintay sa'yo. Siya. Ang tanga mo, hindi mo pa rin ako mahanap. Matalino ako. Oo nga pala, Tito. Tinawag mo ako dito dahil may importante kang gagawin. Ano ba yung importante? Sumunod ka sa akin. Ruo. Kahit na hindi pa gaanong katagal tayo magkakilala, pero parang 30 taon akong hindi naka-experience ng ganitong init. Dahil sa pagdating mo, ang buhay ko ay naging makulay. Araw-araw akong excited na umuwi. Excited sa mga sorpresa mo para sa akin. Ipinagpapasalamat ko na nakilala kita. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buong mundo. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang buong mundo ko. Pakasal ka sa akin. Okay ba? Ruo. Mahal kita. Papayag ka bang pakasal sa akin? Payag ako. Lucie, Payag ako. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo ko. Lucie, salamat. Salamat sa pagbibigay mo sa akin at sa mga anak natin ng kumpletong pamilya. Ngayon, nag-propose ka na. Huwag kang magsisi. Magpapakapit ako sa'yo ng tuluyan. Ikakadena kita. pause. Lucy, ang bilis mo naman. Nag-propose ka na kay Sheener. Lanzi, Ang anak natin ay maayos naman ang buhay ngayon. Sayang nga lang, hindi ko siya kayang kunin at kilalanin ngayon. Ginoong Lee? may balita mula sa ospital. Malubha na ang tatay. Ano? Kumusta na? Kakatapos lang uminom ng gamot, tulog na siya. Hindi maganda ang kalagayan niya. Kaya sana po kayong si Ginoong Lee at ang pangalawang binibini ay maghanda na sa puso. Sige, nakuha ko na. Kuya, nasa akin si Shiner. Alam ko, simula nang umuwi ka, palagi kang busy. Wala ka pang oras para makita siya, di ba? Gusto mo ayusin ko kayong magkita? Magkita? Anong oras ka ba? Available? Anong magkita? Bakit kailangang magkita? Yunfei, alam ko kung anong gusto mo. Alam ko, pero napakawalang hiya naman ang ginagawa mo. Ang anak ko, noong 19 na taon na ang nakalipas, ay patay na. Kuya, ayaw mo talagang makita siya? Gusto na gusto ka namang makita ng anak mo. Nakadepende na siya sa akin ngayon. Ayaw na niyang humiwalay sa akin. Kung hindi dahil doon, matagal ko na siyang dinala sa iyo para magsama-sama kayo, di ba? Sabi ko na, patay na ang anak ko. Kung sabi mo hindi siya anak mo, ako na ang bahala sa kanya. Lee Yunfei, kailan ka pa? Naging ganito? Nawalan ng bait? Bakit ka ganyang kabalisa? Isang tao lang naman siya na, walang kabuluhan. Lee Yunfei, isang inosenteng tao lang siya. Bakit mo siya idinadamay? Sa tingin ko lang, dapat tayong mag-usap ng maayos. Lalo na't malubha na ang tatay, kailangan nating maghanda para sa ilang bagay.
Hindi ba? Bilang panganay ng pamilyang Lee at tagapagmana ng Lee Group, kung ayaw mong makipag-usap sa akin, ano pa ang magagawa ko? Sayang lang si Shiner. Siya, sasama ako sa iyo. Teka, Aksyaw, ayusin mo. Mamayang gabi, paalisin mo ang mga katulong na gabi. Pa, ano ang nangyari? Si Lee Yunting ay dadalaw mamayang gabi. Pupunta si Ginoong Lee? Kailangan ba naming umalis muna? Hindi na. Ang pagpunta nila ay para pag-usapan ang kasal ni na Xiaoye at Ruo Ruo. Ano ang kinalaman ng kasal ni Xiaoye kay Ginoong Lee? Baka naman may kinalaman ito kay Ruo Ruo. Si Ruo Ruo kasi sumailalim na sa DNA test dati. Hindi siya yung nawawalang anak ng pamilya Lee. Ako ang ama ni Ruo Ruo. Ang pagpunta ko rito ngayon, siguro nahulaan nyo na rin. Diretso na lang ako magsasalita. Yung babaeng kinilalang anak ng pamilya Lee. Sa totoo lang, plano ko iyon para protektahan si Ruo Ruo. Isang pakana lang. Ako ang tunay na ama ni Ruo Ruo. Ang pagpunta ko rito ngayon, bilang ama ni Ruo Ruo ang pakay ko sa inyo. Alam ko na ang tungkol sa pagpapakasal ni Siye kay Ruo Ruo. Kung gusto niyong kunin siya para sa pamilya niyo, dapat dumaan muna sa pahintulot ko, di ba? Lao, Lee. Sabihin mo na lang ng diretso. Maupo ka. Si, kung ganoon ang sasabihin nyo, ibibigay ko na ang kondisyon ko. Kung papakasalan si Ruo Ruo sa pamilya nyo, kukunin ko ang 10% ng shares ng Lu Group para kay Ruo Ruo. Ano sa palagay nyo, pwede ba? Pwede. Ibibigay ko ang 15% ng shares ng Lu Group kay Ruo Ruo para masiguro ang kinabukasan niya, hindi na siya maghihirap. Kahit na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Lu, kung ibibigay mo ang 15% ito kay Ruo Ruo, pagkatapos, kapag naghiwalay kayong dalawa, maaari kang mawalan ng kontrol sa Lu Group. Lu Siye, sa huli, mapapasa kamay mo siya. Walang problema. Ano ba ang halaga ng ilang shares? Para sa akin, si Ruo Ruo lang ang pinakamahalaga. Para sa akin, si Ruo Ruo lang ang pinakamahalaga. Ang sarili kong anak, hindi ko man lang naalagaan ng maayos, grade. Sa iba na agad na punta. Ito ay para sa inyo. Regalo para sa kasal. Pakibigay mo ito kay Ruo Ruo. Ano ito? Ito ay gamit ng kanyang ina. Dapat talaga sa kanya ito. Ginoong Lee. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, kahit anuman, huwag kayong mag-atubiling sabihin sa akin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Gusto ko siyang makita. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para magkita. Ano sa palagay mo? Gusto ko lang siyang makita. Kahit na. Marinig lang ang kanyang boses. Okay na. Sa palagay ko, kung malaman ito ni Ruo Ruo, papayag siya. Tito, may biglaan ka bang lakad? Kaya umalis ka nang hindi ako ginising? Siye, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba makapagsalita ngayon? Wala? Gutom ka ba? Hindi ka ba ginulo ng baby? Ginulo nila ako. Kanina, hindi ko alam kung alin sa kanila ang bigla akong sinikad. Malakas ba ang sipa? Masakit ba? Itatala ko lahat ito ngayon at pagkapanganak nila, papaluin ko sila. Ayokong saktan sila. Okay lang ako, hindi masakit. At ikaw, huwag mo ring sasaktan sila. Sige, susundin kita. Sige, susundin kita. Ano, inaantok ka na? Kung inaantok ka, matulog ka na ulit. Huwag mo akong hintayin. Paalam. Ruwa-ruwa, alam ba niya na hindi siya tunay na anak ng pamilya Gu? Ruo-ruo, alam na niya. Nasabi na ba niya na gusto niyang hanapin ang kanyang tunay na mga magulang? Nang tanungin ko si Ruo-ruo tungkol sa kanyang tunay na mga magulang, natakot siya. Natatakot siyang baka hindi siya gusto ng mga magulang niya, kaya siya iniwan. Ginoong Lee. Aksyaw, dalian mo. Tawagin mo ang doktor. Bilisan mo. Wag, Nandito ang gamot. sa bulsa.
Ayos lang? Luma na kong sakit ito. Napapagod ka ba ng sobra nitong mga nakaraang araw? Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Lolo, aalagaan ko ang sarili ko. Ginoong Lee, kailangan mong pangalagaan ang iyong kalusugan. Madaling umiyak si Ruo. At mabait din ang puso niya. Aalagaan ko ang sarili ko. Kapag nagkaroon ako ng oras sa hinaharap, makikilala ko si Ruo. Sa ngayon, pakiusap, alagaan mo muna si Ruo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Si Mainit na balita ngayon. Ang presidente ng Lu Group, si Lu Xie, ay opisyal na inanunsyo ang kanyang pagpapakasal kay Guru Oruo. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng maraming usap-usapan. Guru Oruo, isang hamak na manok na tulad mo, ang lakas ng loob mong makipagkompetensya. At agawin si Lu Xie sa akin. Hindi kita pababayaan. Pasok ka. Tia, may hihilingin sana ako sa iyo. Pwede ba? Ano iyon? Tulungan mo akong parusahan ng isang taong walang respeto sa akin. Sino? Si Guru Oruo. Malamig ang pakikitungo ni Kuya kay Su Qingxue. Sa halip, malapit siya sa pamilya Lu. Mabuting pagkakataon ito para subukan ang kanyang pagtingin kay Su Qingxue at kay Guru Oruo. Papayagan kita ng iyong tiya. Salamat, Tia. Sino kayo? Hello, Ruo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? May nagbayad. Para patayin ka. Trabaho lang ito para sa amin. Huwag mo kaming sisihin. Boss, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Tapusin na natin ito. Dumating ka na, Tito. Ruo. Pasensya na. Naabuso ka. Okay lang ako. Ligtas din ang baby. Kumusta si Ruo? Ginoong Lee, hindi siya nasaktan. Medyo natakot lang. Kailangan niyang magpahinga. Mabuti naman kung okay siya. Kasalanan ko, naging pabaya ako. Kaya nang hinala si Yunfei tungkol sa pagkakakilanlan ni Su Qingxue, nagkaroon siya ng pagdududa. Ayon sa ulat ng mga tao ko, lahat ng ito ay kanyang isinagawa gamit ang pagkakakilanlan ni Su Qingxue. Kung gayon, iisa lang ang layunin niya. Para subukan ako. Kung ililigtas ko si Su Qingxue o ipagtatanggol si Ruo. Kaya, ano ang susunod na hakbang ninyo? Yamang hindi na maitatago ang tunay na pagkakakilanlan ni Ruo. Gawin na lang nating hayagan. Ihayag na natin ang tunay niyang pagkakakilanlan.
Nakauwi ka na. May problema ka bang kinaharap? Parang hindi ka masaya? Ruo, may sasabihin ako sa iyo. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lee. Ano? Hindi ba si Su Qingxue ang nawawalang anak ng pamilya Lee? Pansamantala lang iyon. Malubha ang hidwaan sa loob ng pamilya Lee. Para maprotektahan ka ni Ginoong Lee, ginamit niya si Su Qingxue para linlangin ang iba. Pero hindi inaasahan na aatakihin ka niya. At malubha na ang sakit ng matandang Lee, baka hindi na siya magtagal, kaya gusto na niyang kunin ka pabalik. Gusto mo bang makilala ang iyong ama at lolo? Oh, Ruo. pasensya na. Medyo kinabahan ako. Okay lang, nandito ako. Ginoong Lee. Nasugatan ka ba? Hindi. Pasensya na. Masyado yata akong nagmamadali. Ayos lang. Ginoong Lee, Pasok kayo. Ginoong Lee. Shiner, anak ko. Teka, Ruo. Pwede ba kitang tawagin ganoon? Pa, Ruo. Malapit nang makauwi tayo. Pasok kayo at mag-usap tayo. Biglang huminto ang tibok ng puso ng matanda. Pumasok na ang mga doktor para i-rescue siya. Ruo. Gusto mo bang makita ang lolo mo? Baka sa susunod, wala nang pagkakataon. Ginoong Lee, kung pupunta tayo ngayon, delikado. sasama ako sa inyo. Ruo. Gusto ko rin pong makita si Lolo. Sasama ako sa inyo. Siya, sumunod ka sa akin. teka, Nagising na po ang tatay, pero sabi ng doktor, sandali na lang po ang natitira. Kanina pa po kayo hinahanap ng maingat. Tatay, kung may sasabihin po kayo, sa akin na lang po. 20 taon na. Bitawan mo na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa iyo ko ipagkakatiwala ang pamilya Lee. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi magugulo ang pamilyang ito. Mabuti kung bitawan mo na. Babalik na ako kay Shiner. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, aalagaan ko siya. Tatay, Shiner. Buhay pa si Shiner. Hindi siya namatay. Shiner, dilat mo ang mata mo. Tingnan mo si Shiner. Lolo, Ako po ang apo ninyo. Gising po kayo. Shiner, bumalik na talaga. Lolo, huwag po kayong umalis. Tatay, Lolo, gising po kayo. Lolo, ngayon ko lang po kayo nakita. teka, tatay, Tingnan ninyo po ako. Siya, She, ihatid mo muna si Ruo para makapagpahinga. Lolo, gising po kayo. Siya, sabihin mo, lahat ba ito totoo? Ruo. Totoo.
Umalis na ba talaga si Lolo? Ang buhay, pagtanda, sakit at kamatayan. Lahat ng tao ay dadaan diyan. Wala tayong magagawa para baguhin ito. Tatay, huli na po ako. Kuya, ikaw ang huling nakakita kay tatay. Maaari mo bang sabihin kung may huling bilin ba si tatay? O kung may video recording man, ipakita mo sa akin. Bago pumanaw si tatay, ipinagkatiwala niya sa akin ang pamilya Lee. Sa iyo? Paano niya maipagkakatiwala sa iyo? Bahala na. Gusto kong makita ang video. Kung wala, hindi ako maniniwala. Maniwala ka man o hindi, dahil tinanggap ko ang responsibilidad na ito. Pananagutan ko ang lahat ng miyembro ng pamilya Lee. Kuya, masyadong maaga pa para sabihin ang mga salitang iyan. Sa tingin mo ba, karapat-dapat kang maging pinuno? Sa tingin ko, kumpara sa kayamanan, mas mahalaga sa iyo ang iyong anak, di ba? Hindi naman gusto ni Ching Shue na makipag-agawan ka sa akin. Ikaw, hindi mo naman gustong masaktan ang iyong anak, di ba? Teka, ikaw, hindi mo naman gustong masaktan ang iyong anak, di ba? Dati mo pang nilalapitan si Su King Shue. Para lang dito, gusto mong gamitin si Su Ching Shue para ipang blackmail sa akin. Yun, Fei. Hindi masama ang magkaroon ng ambisyon. Pero ang paraan mo ay sobrang agresibo. Masyadong sobra. Sinabi na ng ama noon, bagay ka sa mataas na posisyon, hindi ka bagay. Bilang tagapagmana ng pamilya Lee, dahil hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, ang pamilya Lee ay masisira sa mga kamay mo. Patay na ang ama. Hindi mo na siya magagamit para ipang pressure sa akin. Ang kailangan ko ngayon ay ang sagot mo. Hindi kita susuportahan, at hindi ko ibibigay sa iyo ang pamilya Lee. Siya? Ang ibig sabihin ba ng kuya ay lalabanan mo ako hanggang dulo? Papaalalahanan kita, ni hindi mo nga maalagaan ang sarili mong anak na babae. 20 taon mo siyang hinanap. Wala ka bang pakialam sa kanya? Sinabi ko na, hindi anak ko si Su Ching Shue. Imposible. Hindi magkakamali ang DNA test. Lahat ng resulta ay personal kong tiningnan. Baka naman siguro o. Yun, Fei. Kung gusto mo ang pamilya Lee, hindi ako tutol. Lalaki man o babae, ang magkaroon ng ambisyon ay hindi masama. Pero, hindi mo dapat ginamit si Shinner para ipang blackmail sa akin. Anak ko si Shinner. Pamangkin mo rin siya. Paano mo nagawang saktan siya? Kaya, mula pa sa simula, may plano ka na. Hindi. Hindi lang ikaw. Kasama rin ang pamilya Lu, kaya pakakasalan ni Lucie, siguro o Ruo. May kinalaman ka rin ba? Ayos. Akala mo ba sa ganito ay makakapagpahinga ka na ng matiwasay? Mukhang pinili mo pa rin tahakin ang landas na ito. Hanga ako sa iyo, kuya. Hanggang ngayon ay kalmado ka pa rin. Baka naman, may iba ka pang baraha? Siyempre meron. Hen, Siyempre meron. Ako. Lucie, nandito ka pa rin? Hindi ko alam na matagal na pala kayong nagtutulungan. Pero ngayon, ang lugar na ito ay kontrolado na ng mga tao ko. Akala mo ba, makakabalik pa kayo? Ang mga tao mo? Ngayon, dito. Ang mga tao ko lang ang nandito. Paano? Ikaw? Nitong mga nakaraang buwan, nagtutulungan kami ni Ji Lee para wasakin ang kapangyarihan mo. Binibining Lee, sumuko ka na. Dalhin niyo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Hen. Kung hindi ko makukuha, wawasakin ko ito. Hulihin siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. She, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Siya. Ruo, anong nangyari sa iyo? She, masakit ang tiyan ko.
Ruo, huwag kang matakot. Nandito ang tatay mo. Kunin agad ang doktor. Siye? Huwag kang magkaroon ng anuman. Ayos lang ako. Kaya mo yan.